At ano kaya ang masasabi ng mga motorista tungkol sa One RFID All Tollways Project? Live mula sa Valenzuela City, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, hindi na nga kailangan ng mga motorista ang multiple RFID para makabiyahe sa iba't ibang toll expressways sa Luzon. Meron na nga kasing One RFID na pwedeng ipa-install. Inalam natin kung anong masasabi ng mga kapuso natin ukol dyan. Inilunsad kahapon ang programang One RFID All Tollways ng Department of Transportation o DOTR at Toll Regulatory Board kasama ang RFID providers na AutoSweep at EasyTrip. Bahagi yan ng kanilang Toll Collection System Interoperability Project. Kapag may One RFID, pwedeng isang account na lang ang lalagyan ng load tuwing daraan sa anumang expressway sa Luzon. Approve ito sa motoristang si James na bumiyahe mula Zambales para maghatid ng kaanak sa NAIA sa Pasay. Malaking bagay po yan, ma'am, kasi unang-una, hindi ka na malilito. Dahil minsan pag nagpapaload po kami, nalilito ako kung saan ako maglo-load. Minsan, napagbabaliktad ko. Yung EasyTex tuloy, walang laman. Bumiyahe naman mula Pangasinan patungong Maynila si Robert. Dumaan daw sila sa T-Plex at EasyTex bago makarating sa NLEX. Dahil marami siyang dinaraan ng expressway, magpapa-install daw siya ng One RFID. Mas maganda po, mas magaan po sa amin kasi isa na lang yung lolodan. Sa mga nais magpa-install ng One RFID, magtungo lang sa mga RFID installation booths sa mga gas station o malapit sa mga toll booth sa expressway. Tatanggalin nila ang lumang AutoSweep or EasyTrip RFID at papalitan ng bagong sticker sa loob ng windshield. Mas maganda yung nasa loob. Kasi yung nasa labas, pag pumarada ka sa ibang lugar na maraming bata, yung iba kinukutkot, tinatanggal. O kaya pag nagpa-washing ka, tinamaan ng high pressure na tubig, mas safe pag nasa loob. Susan, kung may load balance pa ang existing RFID ng mga kapuso natin dyan, ay pwede naman daw ilipat sa bagong account. Optional o hindi naman daw kasi sa pilitan ang paggamit ng One RFID. Kaya magagamit pa rin ang lumang RFID accounts. At yan, ang unang balita mula dito sa Valenzuela City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.